day to each and every one of you. Today we will be discussing the key points in establishing a business. Mula sa tamang pagnenegosyo hanggang sa tuloy-tuloy na paglago nito. This video will include all the factors that could help in growing a business. So anyone can be a businessman. So lahat tayo pwede mag-business. Basta alam natin yung kung paano ito palalaguin sa tama. Alam natin mag-handle ng financial, alam natin mag-handle ng pera. So in that aspects, matututo tayong palaguin yung business. Pero bago ang lahat, bago natin itakal yung mga topics about pain point solutions or so on and so forth. So nais ko munang ipakilala sa inyo mga makakasama nyo for today. So unang-una dyan ang aming hackers na sina Mr. Jefferson Amorao and Mr. Nathaniel San Jose. Susundan ng aming hipsters na sila Mr. Yuan Santillana and Mr. Gerard Balino. And syempre hindi mawawala ang aming hustlers na si Mr. Alan Dave Pangilinan at ang inyong lingkod Ron Alexis Linsangan. So tara, samahan niyo kaming lumago. So, sama-sama tayong lalago. Let's dig deeper into the world of business. We are the Tech Slayer. Magandang araw po sa lahat. So, bago po magsimula, nais ko lamang ipakilala ang aking sarili. So, ako nga pala si Ron Alexis Linsangan mula sa BSCE 3A. I have a problem so I need to buy this. So, ito yung karaniwan nating nararanasan o unang pumapasok sa isip natin. So, bilang isang customer, ito ang nakikita nating solusyon. Kung ano ang nakikita nating solusyon is yun na yun. So in many aspects, tinatanaw natin na ang produkto o serbisyo na iyon ang makatutugon sa problemang nararanasan natin. But for now, let's discuss the pain points and solutions. So imagine may sugat ka. So tayo, nasanay naman na rin na nakikita rin nating solusyon is Band-Aid, which is totoo naman to stop bleeding. So, ano nga ba ang pain point? So, yung pain point, ito yung mga gaps, concerns, or even challenges na nararanasan ng isang customer. And ang solution naman is yung way or process to alleviate or resolve that pain point. Ito yung way or process para ma-resolve yung concerns ng isang customer. So, meaning, hindi ito patungkol sa kalidad ng isang produkto. Ito ay tungkol dapat kung paano matutugunan yung true pain point ng isang customer. So, innovation comes from understanding true pain points. So, sabi sa myth ni Henry Ford, if I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. So, yung quote na to ay patungkol sa kung anong pinag-ugatan ng pain point ng isang customer. So, hindi ang horses o sasakyan ang pain point dito. Ang pain point dito is yung gusto ng tao na makarating ng mas mabilis at mas convenient sa lugar na nais marating, which is ito yung problema at ang horses or cars ang makikitang solusyon. So, identifying pain points. So, ang customers hindi nila alam or hindi nila alam kung paano sabihin ang pain points nila, kaya't ang hinahanap nila is yung solusyon agad. So, isa sa paraan para ma-identify ang true pain points ng customer ay magtanong ng open-ended questions at follow-up. So, dun sa classic example mula kay Theodore Levitt, so, sabi, if someone walks into hardware store looking for a 1/4 drill bit, so,
kapag daw merong naghanap or merong bumili sa isang store na naghahanap ng 1/4 drill bit. So, yung pain point nila is hindi nila talaga kailangan ng 1/4 drill bit. Yung pain point nila is kailangan nila ng 1/4 na hole. So, ang point dito is para ma-identify yung true pain points ng isang customer is dapat hindi dapat tanungin kung anong klase or anong kalidad ng drill bit ang gusto or hinahanap nila. So, dapat tanungin sila kung saan gagamitin yung drill bit, ganon, at mga follow-up questions pag sumasagot. So, yun, sa ganong pamamaraan, so, malalaman natin kung ano yung nararapat natin i-recommenda para ma-resolve yung concerns na yun. So, yun, pag natutunan natin na malaman yung pain points ng isang customer, so, alam din nating matugunan yung mga problema nila. So, ang kailangan dito is proper communications. Dapat mag-build tayo ng trust sa kanila. So, when it comes to the business naman, in establishing a business or para mas mapatibay and in order to grow a business, dapat hindi lang tayo ng tayo or invest ng business. Dapat malaman din natin ang true pain points or kung ano yung hinahanap ng mga customers doon, hindi lamang patungkol sa produkto o serbisyo na kailangan nila. Dapat ma-identify din kung saan nag-uugat yung mga concerns nila, kung bakit nila kailangan yung bagay or yung produkto o serbisyo na yon. So, sa ganitong pamamaraan, alam natin na mas lalago pa yung business natin or mas magtatagal pa. I am Jefferson Amaro, and I'm going to tackle about the Unit 2 customer segment. In customer segment, we have customer and end users. Customer is the person who pays the price and purchases the goods or services of a certain producer or a business. Therefore, the customer is not essentially the end users as well. The customer may pay the prices and buy the product and give them to a different person who then becomes the end user of them. And end users is the person who consumes or uses the goods or the services. The customer that be the end users as well. However, not in all cases. Nonetheless, it is the end users who will know the genuine quality and the nature of the product or the service, since it's the end users who consumes it. Oh. And the customer, ito yung bumibili ng mga product. Bumibili ng product, pero minsan hindi sila gumagamit nun. Sila lang yung bibili, pero ibibigay nila sa ibang tao. Tapos yung ibang tao na yun, yung magiging end user. At yung end users naman, sila yung gumagamit, sila yung nagko-consume ng product. Sila yung nagko-consume, sila yung gumagamit ng product, kaya sila nagiging end users. So, meron tayong example. So, dito, makita natin ang product, services, customer, and end users. Example, diaper. Parents yung bibili ng diaper, and babies yung gagamit. Sa ventilator, hospital yung bibili, pero patient yung gagamit. Sa business offers, company yung bibili nun, pero mga employee pa rin yung gagamit. Sila yung mag-consume. In engagement ring, yung boy ang bibili, tas ibibigay niya sa girl. And sa car naman, customer yung owner. Bibili ng owner, gagamitin ng owner. Sa dog food naman,
Siyempre, yung dog owner yung bibili, tapos ipapakain niya sa dog. Hindi naman pwede kainin tao yung pagkain ng aso. What is stakeholder? A stakeholder is a party that has interest in a company and can either affect or be affected by the business. So, dito, merong ito yung mga tao na apektuhan ng isang business or ng isang proyekto. Mga negosyante o yung mga consumer. So, meron tayong internal stakeholder and external stakeholder. So, ang internal stakeholder, sila yung direktang naapektuhan dahil sila yung nasa loob ng isang business or ng isang organization o isang kumpanya. Mga employees, manager, and owners. Sa external stakeholder naman, sila yung nasa labas ng kumpanya pero sila naapektuhan din sila nung gawain nito. Like yung mga supplier, society, government, creditor, shareholder, and customer. What is an influencer? An influencer is someone who has the power to affect the purchasing and decision of others because of their authority, knowledge, position, and relationship with their audience. Following in a distinct niche with whom they actively engage. The size of the following depends on the size of their topic of the niche. So, karaniwan sa kanila is yung mga vlogger. Mga vlogger is mga influencer in social media, sila yung mga sikat mga tao na mga napapanood natin na nagvo-vlog and nagpo-promote ng product to attract yung mga tao na bumili ng product na yun. Is dahil doon, mas sisikat yung product na pinopromote nila at mas madaming tatangkilik doon. Customer segments. Ano nga ba ang customer segments? Ang customer segments are different groups of people or organizations your enterprise aims to reach and serve. So ito yung mga groups of people or isang organization na target ng isang business. So ito yung mga type ng customer segments. Una, mass market, niche, segmented, diversified, and multi-sided. So una ang mass market. Ano nga ba ang mass market? So a mass market is when a business targets everyone. Hindi lang basta may specific na customer na tina-target, kundi group of people, ganun. Marami yan. So the product or service is designed to appeal to a very large audience. Kasi nami-meet nila yung mga basic needs or wants ng mga tao. So isa na lang ditong halimbawa yung yung McDonald's. Marami silang customers, malawak ganun. Tapos yung products or services na minamarket nila ay mga panglahatan talaga. Kasi nagpo-provide sila ng mga pagkain ganun, which is basic needs ng tao. So, pangalawa ay yung niche market. Ano nga ba yung niche market? So, a niche market refers to a specific customer's segment with highly defined characteristics. So, kung sa mass market ay ang target ay very large group of customers, dito naman sa niche market ay ang target lang ay specific customers or may tiyak na grupo lang ganun. Halimbawa na lang dito yung Rolex watch. Sa Rolex kasi yung kadalasan yung mismong specific customer lang nila o yung target lang talaga nila yung mga mayayaman, ganon, wealthy individuals o mga high class customers. Yeah. So, ibig sabihin lamang na mas maliit ang sakop ng niche market pero mas focus sa needs ng mga specific customers nila. So, pangatlo ay yung diversified market. Ano nga ba yung diversified market? So, a business with a diversified market serves different groups of people or customers who have different needs. So, bakit nga ba nagda-diversify itong isang business? Bakit nga ba sila nagda-diversify? So, businesses diversify when they want to expand or enter new market. So, halimbawa na lamang dito na nakalagay ay yung Amazon.
So, Amazon started as an online stores. Then, ngayon ay nagpo-provide na sila ng cloud services. Then, isa pa ditong example ay yung Apple. So itong Apple ay started from music, then now also have Apple TV. So, ang pang-apat ay ang multi-sided market. So, ano nga ba ang multi-sided market? So, ito yung mga business na nagsaserve ng dalawa or more customers na dependent sa isa't isa. So, isang example na naman dito ay yung credit card company. So, isang credit card company, kailangan ng cardholders na gagamit ng card. And at the same time, kailangan din ng merchants na tatanggap ng card na yan. So, isa pa dito ang example yung sa online, yung sa Shopee or Lazada. Isa itong halimbawa kasi it connects both buyers and sellers. So, pag wala yung isa, hindi sila mag-work ganun. And kasi sa multi-sided nga, di ba? Dependent sila sa isa't isa ganun. Kaya kung wala yung isa, hindi sila mag-work. So, panglima ay yung segmented market. So, ano nga ba yung segmented market? Segmented market means dividing customers into groups that have similar but slightly different needs. So, example na naman dito ay yung sa Netflix. So, sa Netflix, kunwari may dalawang customers. Yung isa naka-basic plan and then yung isa naka-premium plan. So, pareho sila gumagamit ng Netflix, but yung nare-receive nilang services ay magkaiba. So, doon nagpo-focus yung segmented market, which is mayroong slightly different services or needs lang, depende sa customer. So ngayon, ang tatalakayin naman natin ay market segments. Dito sa market segments, nakapaloob dito ang demographic segmentation. So, ang demographic segmentation is one of the most popular, commonly used type of market segmentations. It refers to statistical data about group of people. So, may mga example nga po tayo dito, no? Isa na po dito yung gender. Sa gender naman po is nakapaloob dito yung yung halimbawa na lang po is yung makeup, po, para po sa mga babae, ganun po, yung mga shaving cream, ganun po. Then sa may age naman po, dito po is parang meron po kayong age range para po sa gagawin yung itatayo yung business, ganun, para po kaya yung mga toys, ganun, para sa mga bata. Tas skincare para sa mga binata, ganun po. Tapos susunod na po dyan is yung annual income. Annual income naman po is dito po yung para sa mayayaman na tao. Example na lang po dyan yung mamahalin na sasakyan. Susunod naman po is yung source of income. Source of income naman po is ito po yung mga product para po sa mga student. And susunod naman po sa annual income is yung occupation. Sa occupation naman po is official clothes. May office clothes para sa mga employees. Halimbawa na lang po yung mga safety gear, ganun po, para sa construction workers. Then susunod po is yung education. Tulad na lang po sa online courses po for college, training, workshops para po sa graduates. Then sa ethnicity po, ito naman po yung mga sa halal foods po para po sa Muslim, kimchi para sa Koreans po. So dumako naman po tayo sa susunod na slide. So dito sa next slide is ito ang geographic segmentation. So ito ang pinaka-simple sa market segmentation. Dito hinahati ang customer base kung saan sila nakatira o saang lugar. So may mga example nga po dito, no? Sa country po, isa na po dyan yung mga K-pop merch para po sa South Korea, anime merch, ganun po.
Then, susunod naman po dyan is sa probinsya. Sa probinsya naman po is yung mga dried mangoes, sa Cebu, Ilinat, sa Bicol, yun po. Then sa city naman po is yung nightlife promos, sa Manila, surf school sa La Union. Then, sa barangay o street naman is mga sari-sari store, promos for resident lang, gano'n. Then, ang susunod naman po dyan is yung radius around center location. Ito naman po is yung food delivery app na within 3 to 5 kilometers. Like, meron nga po meron po tayong food panda, yung food grab. Pwede po kayo gumamit nun. And sumunod naman po is yung climate. Ito pong climate, pwede po siya is yung mga para sa mga winter clothes. Ayan po. And pang aircon fans, hot areas. Ayan po. Ang susunod naman po is yung urban or rural. Dito naman po is yung mga fast food chains, mall, right, and farming tools, fertilizer, or motorcycles. Then, yun nga po. Ang geographic segmentation ay paghahati-hati ng market base o lugar kung saan nakatira o nasaan ang tao. Example na lang is malamig yung lugar. Siyempre, pag malamig, kailangan ng jacket. Pag naman mainit, kailangan ng sando. So, dumako naman po tayo sa psychographic segmentation. So, ito naman po ang paghahati-hati ng market base sa pagkatao at karakteristik ng tao. Hindi lang kung ano sila, kundi kung paano sila mag-isip, anong gusto nila, at paano sila namumuhay. So, may mga example nga po tayo dito, no? Saan na dyan yung personality? Kung adventurous, mahilig sila sa travel gears at extreme sports. Kung introvert, mas bet nila books at home and entertainment. Then, sumunod, values and attitudes. Ito naman is yung eco-friendly people, prefer sustainable brands like reusable bags or organic food. Then, sumunod naman po is yung interest. Gamers by gaming PCs or sports fan by basketball shoes. Then, susunod naman po dyan is yung lifestyle. Sa lifestyle naman po is yung tulad na lang po ng mga busy professional na mas prepare po nila sa fast food kumain, gano'n po. And susunod naman po dyan is yung motivation. Sa motivation naman po is yung someone na motivated na mag-success, like sa tulad na pambili ng mga mamahaling sasakyan, gano'n po. And ang panghuli po natin is yung priorities. Sa priorities naman po is yung kung family first, bibili ng family van, kung career focus, bibili ng laptop or office wear. So, meron pa po akong maikling explanation about po sa psychographic segmentation. Psychographic segmentation po ay isang paghahati-hati ng customer base sa ugali, paniniwala at hilig ng lifestyle nila. Mas malalim ito kasi sa demographic, hindi lang basta physical traits, kundi inner life ng mga tao na tinitignan. So, pumunta naman po tayo sa susunod na slide, which is yung behavioral segmentation po. Sa behavioral segmentation po, kung ang demographic ay tungkol sa kung sino ang tao at psychographic ay tungkol sa personality at lifestyle, ang behavioral segmentation naman po ay tungkol sa paano sila umasta o kumilos pagdating sa product or services. So, meron nga po tayong mga example ng sumusunod. So, nandyan yung purchasing habits. Bibili lang ng gatas kapag may promo o sale, ganun po. Then po yung tinatawag na mga sale hunters. Tapos, ang susunod po is spending habits. Dito po is parang mga pagbili ng mga malaking bagay, ganun po. Lagi bibili ng mga branded items, ganun po.
Then sa may brand interaction naman po is yung laging nagpa-follow ng mga brands sa social media, ganun po. Tapos nagko-comment sa mga brand, ganun po. Tapos naman po sa usage, ito po yung mga heavy user like sa pagbili po ng coffee, ganun po, sa Starbucks, then sa loyalty naman po. Yung customer na paulit-ulit po bumibili sa iPhone, ganun po, versus yung laging nagpapalipat ng brand. Sa behavioral segmentation kasi, paghahati ng market base sa action ng customer sa pagbili o paggamit ng products. Kung paano sila bibili, gaano sila kadalas bumili at gaano sila ka-loyal sa brand. So ngayon, kompleto na natin yung 4 na types ng segmentation. So yun na nga yung number 1 natin is yung demographic. Ang ibig sabihin nito is kung sino sila, ganun. Susunod is psychographic. So, sa psychographic naman is yung personality, lifestyle, values, ganun. Then sa geographic naman is yung kung saan sila, sa lugar, ganun. Sa behavioral naman is kung paano sila umasta. The value proposition. A value proposition is a simple statement that summarizes why a customer would choose your product or service. It communicates the clearest benefit that customers receive by giving you their business. A value proposition can be presented as a business or marketing statement that a company uses to summarize why a consumer should buy a product or use a service. Your business's value proposition is arguably the most important element of your overall marketing messaging. A value proposition tells prospects why they should do business with you rather than your competitors and make the benefits of your product or services crystal clear from the outset. So, sa madaling salita po, in short, ang value proposition ay malinaw na mensahe na nagpapaliwanag kung bakit valuable ang service at product at kung bakit dapat piliin ng customer yung business mo at yung benefit na makukuha nila. The value proposition definition in layman's terms, the value proposition pertains to the benefits that customers will get upon buying a product as promised by the company who owns it. It is actually a statement which serves as a window for the consumer to see clearly what certain brands could offer and its advantages over the other competitors. So, ang value proposition ay isang promise ng isang kumpanya sa mga customers nito tungkol sa benefits na makukuha nila sa isang produkto o sa service. Ito ay isang statement na nagsasabi kung bakit dapat silang bumili sa inyo o sa iba. Kasi baka mas maganda sa iba kesa sa inyo. Doon pinapaliwanag yon. So sa simpleng salita, para maintindihan ng value proposition ay ang unique value na ino-offer ng isang kumpanya. Ito ang sagot sa tanong na bakit ko ito bibilhin, di ba? O sa imbis na sa iba. Sinasabi nito sa customers kung anong mga benepisyo ang maasahan nila at kung paano mas maganda ang mga benepisyo yan kumpara sa iba. Napaka-importante nito sa marketing at advertising para maging malinaw ang mensahe ng isang brand at ang company nito. So, doon naman po tayo sa historical backgrounds. The phrase value proposition or BP is credited to Michael Laning and Edward Michaels, who first used the term in a 1988 staff paper for the consulting firm McKinsey and Corporation. In the paper, which was titled "A Business is a Value Delivery System," the authors define value proposition as a clear, simple statement of the benefits, both tangible and intangible, that the company will provide
along with the approximate price. It will change each customer segment for those benefits. So, ang kasaysayan nito, ang term na value proposition ay unang ginamit noong 1988 ni Michael Laning at Edward Michaels ng McKinsey and Corporate. Sila ang nag-define nito bilang isang simple statement of the benefits that the company will provide sa mga customer, kasama na ang mga presyo nito. Ngayon po, i-explain ko kung ano ang tangible and intangible benefits. So, ang tangible benefits po are those that can be measured in financial terms. So, ito po yung mga benefits na pwedeng i-measure in terms of money or may financial value. While intangible benefits, ito po ay cannot be quantified directly in economic terms. These benefits include customer satisfaction. So, ito po yung mga benepisyo na hindi nasusukat in terms of money. Pero importante pa rin siya dahil ito po yung nagbibigay ng long-term value at nagpapatibay po ng relasyon ng kumpanya and ng customer. Project benefits, tangible benefits. So, ang una po is increased revenue. So, ibig sabihin po nito mas may dagdag na kita po or tumataas po yung income. Resource cost saving. So, nakakatipid po sa mga gastusin sa resources. Hardware cost savings. Nakakatipid po dito sa gastos sa mga hardware. Project benefits. Tangible benefits. So, ang una po is increased revenue. Ang ibig sabihin po nito is mas natadagdagan po yung kita or income nyo. Resource cost savings. So, mas nakakatipid po sa mga gastusin sa resources. Hardware cost savings. Nababawasan po yung gastos pagdating po sa mga equipment or hardware. Software cost savings. So, mas nakakatipid po sa mga nagagastos sa software katulad po ng subscription po sa iba't ibang software katulad ng Microsoft Excel. Productivity gain. Ibig sabihin po nito, mas marami tayo nagagawa sa mas maikling oras. Process improvements. So, mas nagiging maayos po or efficient yung flow ng trabaho. Ang next naman po is intangible benefits. So, ang una po is enhanced user experience. So, mas nagiging maganda po yung experience ng mga customer nyo pag ginagamit po yung product or service nyo. Ang next po is increased customer satisfaction. So, ito po, meron po itong connection sa enhanced user experience dahil kapag po nararamdaman nila na maganda or smooth po yung experience nila dun sa product nyo po, mas masasatisfy po sila sa business nyo. Ang next po is increased compliance. So, mas nasusunod po yung rules and regulations. And ang last naman po is brand equity. So, mas tumataas po yung reputation ng brand nyo kapag maayos po yung mga service or product nyo. So, sabi po sa slide na to, no one ever got rich working 9 to 5. Dahil yung pagtatrabaho po, sapat lang to para matugunan po yung daily needs nyo o yung mga pangangailangan nyo. Pero hindi po to sapat kung gusto nyo pong yumaman. Dahil kung gusto nyo pong yumaman, ang dapat nyo pong gawin is magnegosyo po or mag-invest. Dapat pong maghanap ng extra opportunities para madagdagan po or magkaroon pa ng extra source of income. Ang next naman po is, sabi po dito, risk comes from not knowing what you're doing. So, ang meaning lang po nito, nagkaka-risk lang daw po kapag hindi nyo alam yung ginagawa nyo or hindi kayo prepared sa isang bagay. Dahil mas malaki po yung chance na mag-fail kayo doon. Pero if may sapat naman po tayong kaalaman or may paghahanda po tayo, wala pong risk na mangyayari. Dahil napaghandaan po and sigurado po na magsasucess tayo dito. As we wrap up today's presentation, let's turn all idea into actions. Let us all venture out to the world of business.
Shifting our perspective from workers of money to money is the workers that is not being worked on. Willing ideas and decision that matters. Investing assets and businesses for long-term success.